Mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan mo tayo naroon? Ano man ang ating mga ginagawa, o nadigit sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng ilang mga sandali, ating damhin ang presensya ng Diyos. Sumasa atin ang pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig, at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, na bubuhay at naghahari, iisang Diyos, magpasa walang hanggan. Mga kagabay, noong malapit nang magtapos ang panahon ng Kwaresma. At ang pinakatapos dito na talagang dinunumog ng mga Kristiyano at mga Katoliko ay itong Holy Week, Banal na Linggo o ang Semana Santa. Saan magsimula sa huling araw o huling linggo ng buwan ng Marso. Sa ngayon March 29 hanggang sa April 2, araw ng Huwebes Santo, Bispiras man ng kamatayan ng Panginoong Jesucristo. At bago isinukol ni Jesus ang kanyang sarili sa mga nagnanais ng kanyang kamatayan, kasi voluntaryong sumuko si Jesus. Hindi siya nagtatago. Nakapagtataka nga at hindi siya nakikita. Lumalabas si Jesus. Pumasok sa Jerusalem, nagkaroon ng tinatawag na huling hapunan at ang kanyang mga apostoles. Hapunan na kung mag-joke ulit tayo ay masasabi namang napakakuripot naman na hapunan. Tinapay ang pagkain, alak ang pinakatubig. Kaya lang hindi natin maaring idaan ito sa ganyang mga biro. Pero minsan-minsan, kailangan natin ang komersyal. Ano mga gagabay? Minsan nung kami ay nag-aaral ng catechism, naging biro din yung saan ba naganap ang ordinasyon ng pagpupari at sino ang pinakaunang obispo o arsobispo na nagtatag ng ordinasyon ng pagpapari. At ito ay naganap nga noong Huwebes Santo. Bago isinuko ni Jesus sa kanyang sarili, nagkaroon ng tinatawag nating huling hapunan. At sa hapunan ito, dito, dahil kung maalaala natin, nung nangangaral at nagtuturo si Jesus, sinabi niya sa kanyang mga alagad, sinabi niya sa mga taong sumusunod sa kanya, na aristuhin siya, pahirapan siya, papatayin siya. At dito nga, iniwan siya ng marami. At isa sa kanyang sinabing lalong hindi ka paniniwala ay nang sinabi niyang, ibigay ko sa inyo ang aking katawan upang inyong magiging pagkain. At ang aking dugo na inyong inumin, at ang sino mang kakain ng aking laman o ng aking katawan at iinom ng aking dugo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat ako ang tinapay na nagmula sa langit. Ako ang pinapay na buhay. Ang pinapay ng buhay. So yung mga disipulo, mga alagad, mga sumusunod kay Diyos, nagkagulo-gulo. Nasiraan na yata ng bait ang taong ito. Katawan niya ipapakain sa atin. Dugo niya ipapainom sa atin. Bay, sa raulo na ito, dapat na itong iwan. So nagsialis yung mga maraming sumusunod sa kanya. Ngunit hindi na tinag si Jesus. Hindi na tinatawag, bumalik kayo, binibiro ko lang kayo. Hindi yan ang ibig ko sabihin, ito ang simbolo ng aking katawan. Ito ang simbolo ng aking dugo. Hindi sinabi ni Jesus. Wala siyang sinabi, pinabayaan niyang iwanan siya. At yung mga natira, tinatanong niya, kayo, ano ba sa palagay niyo?
Sabi ng mga nagpaiwan sila, Pedro, yung mga apostoles, Lord, naniwala naman kami sa iyo. So, ito, sabihin na natin sa unang mga pagkakataon na yun, hindi gaano nabigyan ng pansin. Ngunit nung Huwebes Santo sa huling hapunan, muli, kinuha ni Jesus ang isang tinapay, binili piraso-piraso, at ibinigay sa kanyang mga apostoles. At sinabi, kainin niyo ito ang aking katawan. Katawan pa rin niya ang sinabi niya. Nasa ngayon sa mga simbahan ay hindi na tinapay, ostya. At kinuha ni Jesus ang kalis at sinabi, ito ang kalis ng aking dugo. Ang dugo ng walang hanggan, tipan, dadaloy para sa nakakarami sa kapatawaran ng mga pagkakasala. For the forgiveness of sins. Yan ang tinatawag ngayong Eucharistia. Ang katawan o ang laman at ang dugo ni Kristo. Ang katawan sa anyo ng tinapay o hostya at ang kanyang dugo sa anyo ng alak na nakalagay sa kalis. At sa Holy Mass, sa banal na misa, ito ay sa tinatawag nating consecration, saan nagkaroon ng pagbabago ng kalamanan, substance, natili ang anyo ng ostya o tinapay, natili ang anyo ng alak sa kalis, ngunit nabago ang kalamanan o substance, nagiging katawan at laman ni Jesus. At sinabi niya, ito ang aking katawan na ipagkakaloob sa nakakarami. Ibig sabihin, ibinibigay sa atin, ipinapakain sa atin. Ito ang aking dugo na dadaloy mula sa aking katawan at dadaloy sa marami, sa nakakarami, sa kapatawaran ng mga pagkakasala. Do this in memory of me. Gawin ninyo ito para sa aking alaala. Sa madaling salita, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ipagpapatuloy ninyo ito, palaganapin ninyo ito, at yan ang Eucharistia, ang misteryo ng laman at dugo ng ating Panginoon na ating tinatanggap sa Eucharistia o sa Holy Communion, the sacrament of Holy Communion. Yun ang ordinasyon ng mga pari. Ginawang mga pari ni Jesus ang kanyang mga apostoles. Kaya ngayon nga, ang tagapagmana ng mga apostoles ay ating mga obispo sa pangunguna ng Santo Papa ng Roma, ang ating mga kaparian. Sila ang nagpapatuloy at tayo naman ang tagapagmana ng mga naunang mga Kristiyano na naging katuwang ni Jesus sa pagpalaganap sa Eucharistia. Mga kagabay, dapat tularan natin ang makatulad ng mga santo na sobrang nagmamahal, nagpahalaga sa Eucharistia. Katulad ni San Carlo Acutis, San Titus Brandsma, at iba pang mga santong halos mahal na mahal ang Eucharistia. Magiging dapat tayo sa pagpunta natin sa banal na misa upang tatanggap sa katawan at sa laman at katawan ni Jesus at sa kanyang dugo upang ating pagkain at iinumin. Gawin natin karapat-dapat tayo. Malinis ang ating mga puso. Tunay tayong nagmamahal sa Diyos. Yan ay naganap noong huling hapunan, ang ordinasyon ng pagpapari.